We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patayang 18 anyos na rider nang sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na elf truck sa Laurel, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Hindi na natuloy sa pagpunta sa Lemery, Batangas ang 18 anyos na rider na residente ng Barangay Asis, Laurel, Batangas matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na elf truck pasado alas 8 ng umaga kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng parehong sasakyan ang kurbadang bahagi ng Jokno Highway sa Barangay San Gregorio sa nasabing bayan nang mangyari ang aksidente. Nawalan umano ng kontrol ang rider kaya nasakop nito ang linya ng elf truck. Ayon po sa witness natin at sa investigasyon po, mabilis pong ang takbo na motorcycle. Sa bilis po niya ng takbo, curve lane po yun, nawalan po siya ng kontrol at sumalpok po siya dun sa truck na paparating. Tumumba ang motorsiklo kasama ang rider at 19 anyos na angkas nito. Naisugod pa sa ospital ang mga sakay ng motorsiklo ngunit sa kasamaang palad, idiniklarang dead on arrival ang rider. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan naman ang tinamo ng angkas nito. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at ang driver ng elf truck pero ayon sa pulisya, nagkaroon na ng pag-uusap ang magkabilang panig. Nung nagkaharap po sila, napagkasunduan nila na mag-usap sa isang abogado para po makapagpaliwanag ng mga legal na hakbang na pwedeng gawin ng dalawa. Paulit-ulit naman na paalala ng otoridad ang pag-iingat sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat, magsuot po tayo ng mga safety gear natin, lalong-lalo na po sa ating mga motorista, especially po doon sa mga two-wheel motorcycle. Sa malalaking sasakyan, tayo din po ay magdahan-dahan at lagi pong maayos ang ating mga ilaw at saka signal para din po makikita po tayo ng mga kapwa natin driver ng sasakyan na dumadaan dyan sa Jokno Highway sa Barangay San Gregorio. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Umarangkada na ang Catch-Up Fridays ng DepEd ngayong araw, January 12. Layo ng programa na pataasin pa ang antas ng pagkatuto ng mga estudyante. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, iba't ibang area yung bibigyan ng konsentrasyon nitong Catch-Up Friday. Pagbabasa halimbawa sa umaga, habang health, peace at values education naman pagsapit ng hapon. Puno ng mga mag-aaralang koridor ng isang school building ng Batangas City East Elementary School. Ang Biyernes na karaniwang laan para sa summative test o pagsusulit. Sa pagbabasa muna itinoka. Drop everything and read muna raw sila. Bahagi ng pagsisimula ng Catch-Up Friday na programa ng Department of Education sa mga eskwelahan. Para kasi itong anything goes Parang the children can play as at the same time they learn. Read while they're learning. Because we're reading most of the time, we could have peace, we could learn more, since especially when books help us in learning a lot of things. I was very excited because I am very grateful and I love reading books.
Ayon sa DepEd, paghabol daw ito sa reading and comprehension skills ng mga estudyante na apektado ng pandemya. Batay sa schedule, pagbasa ang tututukan sa umaga, habang health, peace and values education sa hapon. Pwede silang magbasa ng any reading books, reading materials para madagdagan naman yung kanilang comprehension. Fun-filled activities na kung saan madidevelop din yung values, hindi yung actual classroom setting na ginagawa natin dati. Layon din ang catch-up day tuwing Biyernes na maiangat pa ang antas ng pagkatuto ng mga estudyante. Lumabas din kasi na mababa ang ranking ng Pilipinas sa 2022 Program for International Students Assessment o PISA. Patataasin din ang programang interes sa pag-aaral ng mga estudyante. Napansin kasing nawawala ng ganang pumasok sa mga eskwelahan ng mga mag-aaral na biktima ng bullying, bagay na tinutugunan na ng ahensya. Yung peace education, bibigyan din natin dyan para ma-address yung well-being ng ating mga bata. At siyempre, makafocus din to sa values na kinakailangan ng bawat bata. Hinihimok ng DepEd ang mga estudyante at magulang na idulog sa kanila ang mga impormasyon tungkol sa kaso ng bullying. Balik dito sa catch-up day. Ayon sa DepEd, hindi naman daw ito graded, pero malinaw na kailangan pa rin ng partisipasyon ng mga estudyante sa programang ito. Maraming salamat, Paul Hernandez. Tiniyak ng LGU ang seguridad ng mga makikilahok sa nalalapit na kapistahan ng Batangas City. Alamin yan sa report ni Denise Abante. 4 na araw bago ang mismong kapistahan sa lungsod ng Batangas, puspusa na ang paghahanda ng pulisya para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga residente at mga turistang dadayo sa lungsod. Jam-packed ang buong linggo ng Batangas City Fiesta dahil bukas na ng gabi gaganapin ang pinakaaabangang Coronation Night ng mga binibining lungsod 2024. At sa Sabado naman ang street party sa mismong harapan ng City Hall. Ayon sa Batangas City Police, naka-full alert na ang kanilang hanay sa isang linggong kaganapan sa lungsod. Meron na po kaming deployment plan or mga personnel namin ay may mga detail na po. We sure na maximize yung aming security plan at full alert po kami ng time na yon. We see to it na ma-maximize po yung deployment ng mga personnel. At meron din po tayong augmentation team galing po sa 1st Provincial Mobile Force Company ng Batangas PPO. Inaasahan ng pulisya ang pagdagsa ng mga turista at residente sa mga aktibidad. Kaya kasama ng lokal na pamahalaan ng Batangas ang mga kinatawan mula PNP, CDRRMO, BFP, TDRO, DSS at ilang task force multipliers. Inilatag na kaninang umaga ang contingency plan kaugnay ng kapistahan. Pangunahing pinag-usapan dito ang seguridad at kaligtasan ng mga dadalo sa kasiyahan. Umaasa raw silang walang maitatalang anumang insidente kagaya noong nakaraang taon. Palagi po natin inaasahan yan na maging mapayapa sapagkat sa amin pong deployment ay we see to it na magkaroon din po ang kapulisan ng human barricade together with TDRO at PPOS and po DSS maybe para po madagdagan yung aming pong mga deployment. Nakahanda na rin ang mga ambulansya na aasiste. Payo ng otoridad sa mga residente. Darating po ang occasion, magkakaroon ng mga kasayahan. Visito ito sana, hindi may iwasan po yung uminom ng alak. Gawin lang po natin na maging maayos, hindi po natin lagay sa ulo, kundi sa tiyan lamang dahil diyan po nag-uumpisa ang munting kaguluhan kapag hindi po nagkaintindihan at dala nga po ng under influence of liquor. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Nagtagisan ng kanilang galing sa pagtula ang mga estudyante mula sa 21 paaralang sekundarya sa Lipas City sa ginanap na madulang sa Bayang Bigkas ng Tula. Tema ng kanilang pagdula at pagtula ang buhay ni San Sebastian, ang patron sa lungsod. Nagkaroon din ng spoken poetry na dinaluhan naman ng mga mag-aaral mula sa 22 paaralan. Bahagi pa rin ang mga ito sa ilang mga aktibidad sa pagdiriwang ng kapistahan sa lungsod. Mga kapuso, bukas araw ng Sabado, January 13, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng San Jose at Taysan, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng installation ng transformer at cross-arm assembly, kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Arestado ang dalawang lalaking umano'y nagbebenta ng iligal na sigarilyo sa isinagawang entrapment operation ng CIDG sa Rosario, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa pagbebenta ng mga di umano'y mga peking sigarilyo. Ang nilabag niyo pong batas ay RA 8293. May karapatan po kayong manahimik. Ano man po ang sasabihin ay maaaring gamitin pagpuro laban sa inyo, sa inyong panghukuman. Pagkatapos basahan ng kanilang paglabag at Miranda rights, agad na hinuli ng mga operatiba ng CIDG Batangas ang dalawang lalaking ito sa isang bakanteng lote sa Rosario, Batangas matapos umanong maaktuhang may dalang mga iligal na sigarilyo na ready for delivery na sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Batangas. Ayon sa CIDG Batangas, isang complainant mula sa isang kumpanya ng pagawaan ng sigarilyo sa bansa ang dumulog sa himpilan upang i-report ang naturang pamemeke at pagbebenta ng mga sigarilyo ng mga nahuling suspect. Kaagad umanong nagsagawa ng surveillance at validation ng otoridad sa naturang lugar bago isagawa ang entrapment. Inantay po natin na lumapag yung products dito sa probinsya ng Batangas. So nung meron na pong mga produkto ay kinasa na po natin itong entrapment operation. Kung saan po ay nahuli natin ang dalawang suspect na parehas taga residente ng Barangay Tulos ng Rosario. Nasamsam ng otoridad ang kahon-kahong mga sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 1.6 million pesos. Sabi pa ng CIDG Batangas, ang mga iligal na produkto ay naibebenta ng mga suspect sa ika-4 na distrito ng Batangas na kinabibilangan ng mga bayan ng Ibaan, Padre Garcia, Rosario, San Juan, San Jose at Taysan. Inaalam pa rin sa ngayon ng otoridad kung gaano nakatagal ang operasyon ng mga suspect. Yun po ay subject for validation namin, ma'am, para po malaman namin kung gano'n na po talaga katagal at kalawak yung operation na ginagawa nila, ma'am. They will be undergoing legal process. Ma-inquest po sila ngayong araw, ma'am. Tapos, for the meantime, they will be detained here in CIDG PFU, ma'am. Tumanggi ng magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang mga suspect, ngunit sabi ng isa sa kanila na damay lang daw siya sa pangyayari. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang nagrereklamong kumpanya ng sigarilyo. Paalala naman ng otoridad sa publiko. Sa ating pong publiko, maging alerto po tayo sa mga produktong illegal na ating mga nabibili dahil hindi lang po ito nakaka-apekto sa ating ekonomiya, bukod dun sa ating mga private complainants, ma'am, na sila po yung mga apektado. Bukod sa alam na po natin ng mga delegadong epekto ng paninigarilyo, ma'am, is hindi natin alam kung paano po ito na-manufacture. Baka may additional chemicals, dangerous chemicals na naka-add po dito. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Patay sa pamamaril ang konduktor ng bus sa Candelaria, Quezon. Ang biktima umawat lang umano sa girian ng bus driver at sospek. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ang biyaheng Leyte ng bus na ito mula Metro Manila naunsyami dahil sa nangyaring pamamaril sa konduktor gabi nitong Webes sa Barangay Santa Catalina Sur, Candelaria, Quezon. Sa investigasyon ng pulisya, umawat lang di umano sa sagutan sa pagitan ng bus driver at isang motorista ang nasawing konduktor. Muntikan daw kasing mahagip ng bus ang isang motorsiklong nakatigil lang sa gilid ng kalsada na nauwi pa sa habulan. Nagulat or nabigla itong suspect natin. So hinabol niya itong bus. So, dumating sa point na for almost 1 kilometer na paghabol na doon sa bus. Ang walang kalaban-laban na konduktor ang pinagbalingan ng nakamotor na sospek. Tama ng kalibre 45 ang kumitil sa biktima. Na-recover pa ang mga bala sa crime scene. Ligtas naman daw ang bus driver. Itong si konduktor bumaba, then he want to pacify the two or yung dalawa. Hindi natin din masabi kung anong mga nagkaroon ng pagsasagot o mga salitang nabitawan ng pot. Mabilis na tumakas ang sospek matapos isagawa ang pamamaril. Pagdaanin sa init ng ulo, yan po yung napapag-usapan. Napagkakasunduan po yan ng maayos. Ano po, huwag nating daanin sa init po ng ulo. Sinusubukan pang mahinga ng salaysay ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawi at ang bus driver. Gumugulong pa ang investigasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakahanda na mahigit 30 stalls na tampok ang iba't ibang lokal na produkto ng Lipa City para sa nalalapit na kapistahan ng lungsod. Silipin yan sa report ni Denise Abante.
Puspusa na ang naging paghahanda kaninang umaga ng nasa mahigit 30 restaurant owners at mga food entrepreneurs ng kanilang mga tent at stalls para sa Food Fair 2024 sa Plaza Independencia sa lungsod ng Lipa. Ayon sa Lipa City LGU, layon ng Food Fair na matulungan ang mga small business owners na makilala at kumita kaugnay ng nalalapit na kapistahan sa lungsod. Yung Flavors of Lipa ay binibigyan natin ng opportunity yung mga local food entrepreneur natin na may pakita yung kanilang product at the same time ay yung mga pumupunta sa Lipa, matikman naman nila kung gaano kasarap ang mga pagkain dito sa Lipa. Para sa ilang business owners, malaking tulong daw ang Flavors of Lipa Food Fair para makilala at matikman ng mga residente at turista ang kanilang mga locally made na pagkaing hindi lang nakakabusog pero dekalidad din. Ang 66 anyos na si Aling Vilma, halos 30 taon na raw sa lechon business, bagamat marami ng suki, pinili pa ring sumali sa food fair. Isang malaking karangalan kasi para na rin naming advertisement ito sa lahat. Yung mabenta, mabili yung aming mga paninda. Bukod sa lechon, kabilang sa food fair ang ilan sa mga panghimagas tulad ng ice scramble, potato fries, iced coffee at ang ipinagmamalaki ng 27 anyos na si Teddy ang kanyang homemade kapeng barako flavored ice cream. Panahon ng pandemic daw nang simulan niya ang kanyang negosyo at umaasang mas makikilala sa paglahok sa food fair. Ang sariling lokal na atin po. Saka syempre para i-promote din po ang lokal na produkto na galing po dito sa aming bayan po sa Lipa. Dagdag pa ng Lipa City LGU ang mga aktibidad at lalo na ang pagdiriwang ng kapistahan ng lungsod ay pag-alala sa buhay at paghihirap ni San Sebastian, ang kinikilalang patron ng Lipa City. Bukod sa kasiyahan, sa masasarap na pagkain at kung ano-ano pa, importante rin na malaman natin yung struggles ni San Sebastian na pwede nating ma-adapt as Lipeño. Alas 4 ng hapon kanina nang opisyal na buksan ang Flavors of Lipa Food Fair na dinaluhan ng ilang government officials at mga residente sa lungsod. Magtatagal ang food fair hanggang sa mismong kapistahan ng Lipa sa January 20, 2024. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Sinariwa ng mga residenteng nakatira malapit sa bulkan at sa mismong pulo ang mga pangyayari sa pagputok ng Bulkang Taal noong 2020. Eksaktong 4 na taon ang nakararaan. Ang mga dating taga-pulo may sari-sarili ng kabuhayan at malayo sa pangingisda. Narito ang special report ni Paul Hernandez. Dekada-dekada man ang lumipas ng personal na makita ang pag-aalburoto ng Bulkang Taal, babalik at babalik pa rin sa nakagisnang lugar si Anita dito sa Barangay Halang sa Lipa. 1965 nang una niyang masaksihan ang pagpapamalas ng bangis ng itinuturing nilang tahimik na kapitbahay. Liwanag at ang mga bato talaga, yung buga kung tawagin, ay talagang pumapatak dito sa ano. Adi yung aking lolo, hindi mapatakalis sila. Hanggang nitong January 12, 2020, nagising muli ang akala nilang nahihimbing ng bulkan. Nanumbalik ang takot sa 75 anyos na si Anita. Ay sabi ko, tawag na lang sa taas. Diyos ko, kami po naman huwag niyong pababayaan. Yun ang nakikilabutan. Mga tao, puro mga tarantan sa pag-impake. Anibersaryo ngayong araw ng 2020 Taal eruption. Pero hindi gaya ni Anita. Sanay si Dali sa sumpong ng Taal. Bahagi na raw ng sistema niya sa loob ng 3 dekada. Kumbaga kapag nag-ano siya, kami rin yung aalis kami, tapos babalik kapag okay na. Pero kung ang ilan sa mismong tagapulo o isla ng Taal Volcano ang tatanungin, hindi na raw nila kailanman babalikan ang lugar na naging tahanan. Klaro kay Gemali ng huling gabi bago ang ngit-ngit ng Taal, hapon ng Enero 12, 2020. Sadya kung may naramdaman kaming napakalakas na yanig. Tapos parang sabay yung pag-ugong sa ilalim ng lupa. Opo, yun na pala po yun. Nasa housing project na sila ngayon sa bayan ng Ibaan kasama ang higit 500 pamilya. Mas malayo na sa bulkan. Ibang diskarte na rin ang ginagawa sa buhay. Malayo sa nakagawi ang pangingisda. Tulong-tulong na lang kami mag-asawa. Pagtitinda dito, nagkukontraksyon ako, nagtatricycle ako. Bantay sarado pa rin ng mga otoridad ang Taal Volcano Island, hindi pinapapasyalan sa sinuman. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas, kailangan itong gawin para sa kaligtasan ng lahat. Handa naman daw silang tumugon sa mga maapektuhan sakaling magbago ang aktibidad ng bulkan. We are on 24/7 monitoring kasi nga medyo nag-erratic ang pagtaas ng metro ng pagbuga.
ng usok. At yun ang dapat nating isaalang-alang ngayon. Sa porma at nakamamanghang hubog ng Bulkang Taal, hindi nakakapagtaka ang matinding hatak nito sa sino mang nakakakita. At iba-iba man ang dahilan sa paglisa ng mga minsang nanahan sa paligid ng bulkan at nakinabang sa biyaya ng lawa. Mahalagang maunawaan na ang pagsunod sa tagubilin ay papel ng bawat isa para sa kaligtasan ng nakararami. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pinilahan ng mga mananaya ang ilang lotto outlets sa Batangas. Ang jackpot prize naman na 574 million pesos sa Super Lotto 649 kagabi, hindi pa rin napanalunan. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Naghabol tumaya kagabi ang mga lotto players sa pag-asang sila na ang susunod na magiging milyonaryo. Pati outlet sa isang mall, pinilahan din ng mga nag-aasang maka-jackpot. Maeengganyo ka naman nga talagang itaya ang 20 pesos kung kapalit namang papremyo ay mahigit 574 million pesos. Sa 9 PM draw para sa Super Lotto 649, nabola ang winning combination na 37, 45, 47, 12, 22 at 8. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, bigong masungkit ang pot money. Dahil walang pinalad manalo, lolobo pa ang jackpot. Posibleng umabot sa 580 million pesos sa susunod na bola sa linggo. Ang PCSO patuloy pa sa panghihikayat na tangkilikin ang paglalaro ng loto. Sa ngayon, pinakamalaking jackpot prize ay nasa Grand Lotto 655. Sa huling jackpot prize bulletin, umaabot na sa mahigit 641 million pesos ang pot money rito. Sa Sabado ang draw para sa 655 at inaasahan ang maraming tataya hanggang bukas bago ang pagbola. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tunghayan ng malateatrong pagtatanghal na isinagawa sa isang paaralan sa Camarines Norte sa report ni Hazel Alviar. Sa ikalawang pagkakataon, muling nagsagawa ng stage play o malateatrong pagganap ang Camarines Norte National High School Senior High Department para sa mga grade 12 students. Umabot sa 14 na grupo ang nagpakitang gila sa pag-arte kung saan ginanap ito sa Agri Sports Center. Ang aktibidad bahagi umano ng pagpapalakas ng kumpiyansa sa mga estudyante, lalo na ngayong karamihan sa mga kabataan ay mas pinipiling itago ang kanilang mga talento dahil sa kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Kumbaga natututo silang magsalita na unlike pag nasa classroom, parang timid. Pero pag naandito na, nagkakaroon ng development. So after nila mag-play, pag nasa classroom na, medyo nagkaroon na ng pagbabago. Ayon sa coordinator nito, sa ganitong stage play na maraming nanonood ay mas nasusubok umano ang kakayahan ng mga bata sa kung paano maisasabuhay ang isang paksa na hindi gumagamit ng kamera o produksyon. Ang mga paksa ay masusing pinili ng mga guro bago ibigay sa mga mag-aaral kung saan nakasentro ang bawat usapin sa 21st century na napapanahon para sa mga kabataan. Based dun sa mga feedback, kumbaga maganda, kumbaga yung experience nga nila is hindi mabibili. Kasi bibihira ay maka-experience ang gantong teatro Tapos pagdating ng college, kumbaga alam na nila kung anong gagawin nila. Ang mag-aaral na si Neil na isa rin sa mga gumanap sa teatro ay natutuwa daw dahil sa naturang aktibidad. Bilang kabataan, bagamat karamihan sa mga paksa ay hindi pa nararanasan ng karamihan sa kanila, nagkaroon daw sila ng pagkakataon na maunawaan at maibahagi ito sa mga kapwa nila estudyante. I think it teaches us how to be more expressive po ba with our expressions, with our emotions. And at the same time, sa bawat mga play po kasi na ginagawa din namin, nagbibigay kami ng lessons sa iba. At the same time, natututo din kami. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, patuloy na magpapaulan ang shear line sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Naritong report.
Patuloy na lumalamig ang panahon dahil sa amihan pero maaaring maalinsangan pa rin sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa easterlies. Kaninang umaga, nakapagtala ng 12.1 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, 12.9 degrees Celsius naman sa Baguio City, 15.8 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 19 degrees Celsius sa Tanay, Rizal, habang 20 degrees Celsius sa Tuguegarao City. Dahil sa pagsasalubong ng amihan at easterlies, umiiral din ang shear line at magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa, lalo sa Southern Luzon at Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon at Mimaropa. Maaaring malalakas ang ulan sa ilang bahagi ng Mindoro provinces kaya maging alerto. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Arestado ng CIDG ang 3 katao na umano'y nagbebenta ng mga LPG na peke ang selyo sa Daet, Camarines Norte. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar. Arestado ang 3 tauhan ng 2 LPG retail station sa magkahiwalay na operasyon ng CIDG Camarines Norte sa bayan ng Daet at Basod dahil sa pagbebenta umano ng LPG tanks na peke ang selyo. Unang sumailalim sa surveillance ang 2 establishmento saka nagsagawa ng buy-bust operation matapos na makumpirma sa system na peke o counterfeit ang naturang selyo. 2 ang naaresto sa operasyon sa bayan ng Basod habang 1 ang naaresto sa buy-bust sa bayan ng Daet. Umabot sa 72 na tangke ang nakumpiska sa naturang operasyon na siyang gagamitin bilang ebidensya sa paglabag sa Republic Act 8293 o ang Property Code of the Philippines. Hindi na humarap sa kamera ang isa sa mga suspect pero sinabi nitong may mga dokumento silang maipapakita na lehitimo ang kanilang pagbili ng supply ng LPG sa kanilang supplier. Samantala, paalala naman ng otoridad na ang pagbili ng mga pekeng produkto gaya ng LPG ay lubhang delikado dahil malaki ang posibilidad na hindi ito dumaan sa tamang quality and safety inspection. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ibinuga ng Bulkang Taal ang halos 11,000 tonelada ng asupre sa nakalipas na 24 oras. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. 8 magkakasunod na araw nang walang naitatalang volcanic earthquakes ang state volcanologist na FIVOLCS sa Bulkang Taal. Malayo yan sa pangyayari 4 na taon ang nakakaraan bago ang pagputok nito sa parehong petsa. December pa lang, 100 plus na yung earthquakes eh. Tapos ngayon wala, so 0 volcanic earthquakes. May minsan pa ring pag-usok sa bunganga ng bulkan pero sa kumpirmasyon ng FIVOLCS, walang volcanic smog o VOG ang namonitor. Mabilis daw ang takbo ng hangin sa himpapawid. Sa magdamag na monitoring, halos 11,000 tons ang pinakawalang sulfur dioxide ng Taal. 9 meters per second yung surface wind speed and at 600 meters high, 11 meters per second. Madaling madidisperse kasi kung hindi yan makaangat, yun yung mag-form ng VOG. Nakababala pa rin ang Alert Level 1 sa bulkan. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD Calabarzon, mananatili lang ang Blue Alert status nila bilang surveillance sa volcanic activity ng Taal. Until such time na mag-downgrade po ang alert level ng Taal from Alert Level 1 to Alert Level 0, maybe that is the time na pwede na kami sa RDRIMC Emergency Operations Center na mag-downgrade into white alert or normal condition. Sa ngayon, habang hindi pa inaalis ang Blue Alert status sa Taal, mainam na ipagpatuloy lang ng publiko ang pag-iingat at pakikiisa sa abiso ng kinaukulan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bakit nga ba inactive si Love Die Repeat star Jenilyn Mercado sa social media matapos manganak? Samantala, masayang nakatrabaho ni asawa ng asawa ko star Jasmine Curtis Smith, si Raver Cruz. Narito ang report ni Hazel Alviar. Body goals kung ituring ni Love Die Repeat star Jenilyn Mercado ang maibalik ang kanyang dating katawan matapos isilang ang kanyang second baby na si Daylan Jade noong 2022, ang anak nila ng aktor na si Dennis Trillo. Ito rin daw ang naging dahilan kung bakit naging inactive siya noon sa social media at hindi nagpo-post ang kanyang mga larawan. Bagamat maraming humanga sa kanyang kaseksihan ngayon, na pressure daw siyang ibalik ang dati niyang pangangatawan dahil matatandaang may mga eksena sila sa Love Die Repeat na nakuha na noong nagbubuntis pa siya. Mapapanood na ang Love Die Repeat sa Lunes, January 15 sa GMA Prime.
First time naman magkasama sa isang serye ni na Raver Cruz at Jasmine Curtis Smith sa upcoming series na Asawa ng Asawa Ko. Masaya raw si Jasmine na makapareha si Raver sa naturang show, lalo at magaan raw ka-eksena ang aktor. Gagampanan ni Jasmine at Raver ang papel ng mag-asawang sina Jordan at Christy sa serye. Abangan ang World TV premiere ng Asawa ng Asawa Ko sa January 15, 9:35 p.m. sa GMA Prime. Samantala, tuluyan na ngang napahamak si Elias sa kanilang pag-aarap ni Romana. Tuluyan kaya siyang makilala ng asasin. At ang pagkakaibigan ni Bane at Elias, mapupunta na ba sa pag-iibigan? Ang mga eksena sa Black Rider abangan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, humanda ng makisaya para sa isang araw na puno ng Taylor Swift magic. Samahan ng mga impersonator ni Taylor Swift sa SM San Pablo City sa Laguna sa Lunes, January 15, alas 3 ng hapon. May special performance din si Queendom Diva Jessica Villarubin. Kita-kits mga kapuso. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.